Ito ang hindi maganda kay Senator Robin Padilla, mga kaistorya. Bukod sa nakikipagtalo siya sa mga eksperto at high profile military officers po ng Armed Forces of the Philippines at ng atin pong Philippine Coast Guard, nakikipagtalo din po siya kaya Professor J. Batong Bakal ng University of the Philippines. Ito, ipinagpipilitan pa rin po niya, mga kaistorya, na ang Chinese Coast Guard ay hindi po for military yung kanya pong definisyon. Ipinagpipilitan niya na ang CCG ay civilian ang nature. Nag-post pa nga siya sa kanyang Facebook page. Ito, basahin ko sa inyo. Mawalang galang po, ang China Coast Guard po ay wala sa pamamahala ng People's Liberation Army o ng PLA. Ito po ay nasa ilalim ng People's Armed Police Force. Law enforcement activities in the EEZ in the new China Coast Guard CCG Law, Dr. Massimo Lando, City University of Hong Kong, Coast Guard Law of the People's Republic of China. Article 2, the Coast Guard units of the People's Armed Police Force, to wit, Coast Guard agencies shall uniformly perform the duties of maritime rights protection and law enforcement. Sa totoo lang po, wag tayo sa propaganda. Well, ito lang mga kaistorya. Magpapakita pa ako sa inyo ng iba pang referensya. Dapat kasi hindi lang po isa ang kinukuhang referensya. Kasi kung isa lang, baka po tayo ay maligaw. Kinakailangan, ibalansin natin ang impormasyon. So, kuha pa tayo ng iba pang referensya. Bukod pa mga kaistorya dun sa nakaraan nating live stream na nagpakita po tayo ng maraming referensya na nagpapatunay na ang Chinese Coast Guard ho ay hindi po civilian in nature dahil sila nga ay armado na ho. Ito pa, basahin po natin ang isa pang referensya. Base po dito sa Lawfare Media sa kanilang article na ang title po ay China's New Coast Guard Law. So, China Coast Guard Law po ito and the implications for maritime security in the East and South China Seas. Ang sinasabi ho dito, mga kaistorya, dito sa second paragraph, the change builds on other shifts that have militarized China's maritime law enforcement apparatus. In 2013, China created the CCG Bureau, which unites the previously separate maritime law enforcement agencies known as the Five Dragons: the China Marine Surveillance, the CCG, the China Maritime Patrol, China Fisheries Law Enforcement Command, and the General Administrations of Customs. The CCG was reorganized further into Chinese People's Armed Police Force Coast Guard Corps in 2018 and came under the command of the People's Armed Police Force. This change led to some practical shifts. The CCG has been transformed into a military-like organization under the centralized command of the Chinese Communist Party Central Committee and the Central Military Commission, at least from the viewpoint of a command and control structure. This operating structure mirrors that of the People's Liberation Army, PLA. So yung structure ho niya, mga kaistorya, ay katulad ng army, katulad umano ng nasa ilalim ng People's Liberation Army. So yung structure niya, mga kaistorya, ay parang isang sandatahang o armadong Coast Guard. Kumbaga, parang isang army. Ito naman sa susunod na paragraph. Putting military organizations in charge of maritime law enforcement is not unique to China. Take note po yung words po na military organization. Doon daw inilagay ang CCG. Is not a problem in itself. In the United Kingdom, for example, the Navy performs Coast Guard duties. So inihalimbawa ang United Kingdom. And in some countries, as is the case with Italy's Carabinieri and France Maritime Gendarmerie, the military takes on law enforcement and Coast Guard duties. Other, like the US, have Coast Guard units that are responsible for maritime law enforcement but are considered an additional armed force separate from the naval branch. By contrast, Japan stipulates in Article 25 of the Japan Coast Guard Law that nothing in this act shall be construed as authorizing the Japan Coast Guard hereinafter JCG or its personnel to be organized, trained, or to perform military functions, and specifies that it is a civilian Coast Guard agency. Susunod po dito, mapapansin ninyo. In the case of the CCG, it is a maritime law enforcement organization that does not deny that it is a military force even under international law.
sa ilalim umano ng International Military Force, ang CCG. Kung titingnan mo yung kanyang structure, kasi para siyang armed force na rin dahil armado nga ho, gaya po nitong ibinalita po mga kaistorya ng Japan Times na ipinakita natin ito sa nakaraan nating live stream, yung binilugan na kulay pula, yan po ay gun turrets. Parang isang kanyon ho yan mga kaistorya, at hindi lang ho gun turrets o turrets ang armas na nakakarga po sa China Coast Guard. Binasa po natin sa isa nating live stream na 3 klase po ng armas ang inilagay ng China sa kanila pong Coast Guard. Kaya sana ay hindi ipinagpipilitan Senator Robin Padilla yung kanyang sariling pananaw o opinion o kung ano man yung kanyang nalalaman. Sana mag-research pa ho siya ng malawak at mahaba, gumamit pa siya ng marami sanang mga referensya para mas maintindihan niya at kung maaari makinig naman siya sa mga eksperto, dahil hindi ho maganda na sarili lang ang pinakikinggan na ang dinidebate mo pa at hindi mo pinaniniwalaan ay mga taong profesional at eksperto sa larangan po ng kanilang propesyon. Sana maintindihan ni Senator Robin Padilla na walang sibilyan na armado ng kanyon. Ito, yan yung nasa thumbnail natin. Yun nga yung sabi ko. Nakakatawag ng pansin yung ginawang pakikipag-meeting ng PDP Laban. Kasama dyan si Senator Robin Padilla at si Tatay Diggs. Nakakatawag ng pansin yung ginawa nilang pakikipag-meeting sa mga Chinese. Although sabi nila counterparts daw po ng PDP Laban yung ka-meeting nila, counterparts nila, ibig sabihin partido politika din sa China. Yun yung ka-meeting nila. Ang nakakatawag pa doon ng pansin para sa akin mga kaistorya, kahit sinabi nilang partido sa partido yung meeting, yung ka-meeting nila, kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya, ruling party sa China. Yun ngayong nakaupo sa posisyon sa gobyerno ng China. Yun yung partido ni Xi Jinping. Correct me if I'm wrong. Mga kaistorya, pero yun ang pagkakaalam ko. Yun yung ka-meeting ng PDP Laban ni na former President Rodrigo Duterte at saka ni Senator Robin Padilla. PDP Beijing Party solidify ties. The meeting was aimed at strengthening economic and cultural cooperation between China and the Philippines. Yan yung sinasabi ko, mga kaistorya. Maaaring dun sa reason na cultural cooperation, lusot sila. Lusot sila dito. Cultural cooperation. Pero itong economic, teka lang. Hindi ho yan trabaho ng PDP Laban kahit pa sabihin mong Senator Robin Padilla. Teka lang, trabaho ho yan ng nakaupong administrasyon. Trabaho po yan ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas. Hindi po yung trabaho ng PDP Laban. Pwede, yung concern nila. Halimbawa, magbibigay sila ng effort, contribution nila sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Kung sasabihin mga kaistorya na sole obligation, trabaho ng PDP Laban, hindi yata. Parang may sablay yata. Dito sa part na to, medyo nadidismaya na ako mga kaistorya. Kaya Senator Robin Padilla. Although, may reason siya. Kasi mga kaistorya, member siya ng PDP Laban. Correct me if I'm wrong. Kung hindi ako nagkakamali. Ganun pa man, Senator Rosla. PDP Laban, nakipag-meeting ngayon sa mga Chinese. Sa kalagitnaan talaga ng mga issue na nangyayari ngayon mga kastorya. Sa kalagitnaan pa talaga ng mga pambubuli at panghaharas ng mga Chinese dyan sa West Philippines, sa ating Philippine Coast Guard. Saka sila makikipag-meeting sa mga Chinese, tapos ang dahilan nila economic and cultural cooperation. Teka lang, anong dahilan bakit kayo makikipag-meeting? Hindi na kayo ang nasa posisyon sa gobyerno. Ito si Robin Padilla, kababayan ko pa lang. Wala na yan, Panganiban po yan. Panganiban, Camarines Norte. Ang Panganiban, dating tinatawag na Mambulao, from the root word na bulaw, nang ibig sabihin iginto, gold. Kasi maraming minahan po ng ginto dyan sa Panganiban. Taga dyan yan ang ni Senator Robin Padilla. Tuloy, nag-aalinlangan ako dun sa sinasabi niya mga kasto. Ito, reaction ko lang naman at opinion ko
Hindi nyo naman siguro ako masisisi sa opinion ko at reaction ko, mga kaistorya, kasi sa balitang ito eh. Tuloy, parang ayaw ko nang maniwala dun sa sinusulong niya na federalism. Kasama siya rito. Ako, wala na akong tiwala sa Chinese. Mukhang gawin ng Chinese itong pambabarubal sa atin sa West Philippines. Ngayon talaga sila. Tapos ito mga kaistorya. Nasaan na ba yun? Kita nyo, yung nangyari, na halos muntik ng banggain ng Chinese Coast Guard, ang Philippine Coast Guard. Diyan sa West Philippine Sea, ha? Hinaharas ng mga Chinese porque ang laki ng bansa nila, porque ang malakas ang sandatahang lakas nila, porque superpower country nila, binubuli nila tayo, hinaharas nila tayo. Tapos, sa gitna pa talaga ng mga ganyang pangyayari at sa gitna ng katotohanan na kinakamkam ng mga Chinese ang teritoryo natin sa West Philippines, saka sila nakipag-meeting sa mga Chinese. Ang sabi nila, partido to partido yung meeting. Teka lang, parang may sablay yata. May sablay yata, mga kaistorya. Pupuntahan ko sa inyong mabuti to. Babasahin ko muna. Kasi po, may statement si PRRD. Ayan, yung statement po niya. Diyan talaga ninyo malilinawan sa statement po ni Tatay Diggs. Pupuntahan ko muna to. Members of the major political party, Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan or PDP Laban yesterday met with their counterparts in the International Department of the Central Committee of the Communist Party of China. Communist Party of China, mga istorya, yan po yung partido ni Xi Jinping, kung di ako nagkakamali, or IDCPC at the Sheraton Hotel in Pasay City. Former President and PDP Laban Chairman Rodrigo Duterte joined the meeting via Zoom, sa Zoom, along with Vice Chairman Alfonso Cusi. Si Cusi, yung dating Secretary of Department of Energy, kung di ako nagkakamali. Senator Robin Hood Padilla, ayan. Former Executive Secretary Salvador Mijaldea, Secretary General Melvin Matibag, and the Party's Council of Elders and National Executive Committee. The meeting was aimed at strengthening economic and cultural cooperation between China and the Philippines. Alam nyo naman, ang laki ng partnership ng China at saka ng Pilipinas during the administration of the former President Rodrigo Duterte. Totoo yun, pero ang sabi din ng isang eksperto na hindi naman daw lahat po ng naipangako ng China sa build, hindi naman daw maraming hindi natupad ang China. Tapos meron pa na mga balita na kagaya ng nangyari mga kaistorya sa Australia at sa Canada na may mga sinusuhulan umanong politiko itong si China. Para ma-interfere, ma-infiltrate po nila ang internal affairs ng isang bansa doon sa Australia at saka sa Canada. Totoo yun, inimbestigahan nga po nila doon eh. Sana dito sa bansa natin, hindi pa po na-infiltrate ng China ang mga politiko natin. At sana wala silang sinusuhulang politiko. Hindi ako sinasabing itong pakikipag-meeting na ito, yun na nga, hindi mga kaistorya. Ang punto ko rito, alam naman nilang maselan ngayon ang mga Pilipino sa usapin pagdating dyan sa China at sa West Philippines. Hindi sana nag-iingat sila na hindi sana ganito. Kung magduda at mag-isip ng hindi maganda ang mga Pilipino, hindi nila masisisi. Ibilad na bilad naman sa mata natin at saka alaman natin ang pinagagagawa ng China, talagang binubuli nila ang Philippine Coast Guard, ang mga magigisda natin sa West Philippines, at talaga namang marami ng teritoryo natin dyan sa West Philippines ang kinamkam ng China. Di sana nag-iingat muna sila. Wag sana ngayon. Tapos ito pa, alam naman natin kung sino-sino yung mga kumukontra sa EDCA. Alam naman natin na ang China ayaw na ayaw ng EDCA. Alam natin kung sino po yung mga prominent at kilalang tao dito sa Pilipinas ang ayaw na ayaw sa EDCA. Tapos ngayon sila makikipag-meeting talaga sa mga Chinese. Ngayon talaga mga kaistorya. Ito hindi ako anti-Duterte. Kilala nyo naman ako at nasundan nyo ako mga kaistorya mula sa simula. Talaga namang sinuportahan natin ang mga Duterte. Tatay na Duterte, anak na Duterte, sinuportahan natin. Pero hindi in reason na hindi porket sinusuportahan mo ang isang tao, kapag may mali, ignore mo na lang, mananahimik ka na lang. Ang mali ay mali, wag mong pangatwiranan. Kasi pag pinangatwiranan mo ang mali, mga kaistorya, ibig sabihin hindi mo nakikilala kung ano ang tama. Ito para sa akin questionable at nakakaduda itong pakikipag-meeting nila sa mga Chinese.
The party leaders and IDCPC delegation led by the director, nabasa ko na kanina ito, given his approval rating of over 80% even upon his retirement, the conference was significant because former President Duterte's influence, tingnan nyo yung termino, influence within the party could affect its future direction. Yung future direction po ng partido PDP Laban, yun. Mahalaga daw yung influensya ni PRRD dun sa partido dahil dun sa kanyang high approval rating kahit siya umano ay nagretiro na. Ito na, China has made significant contributions to infrastructures and exchange programs in the cultural and educational realms. Yun. Ha? Hindi ko itutuloy. Medyo boring ako dito eh. Sa artikulo na ito. Dito tayo sa mas malasa. Yan yun eh. Palakihin ko. Yung statement ni Pangulong Duterte, dito talaga ako hindi na ho sumasang-ayon kay Pangulong Duterte. Pasintabi na po, ha mga kaistorya, mas mahalaga sa akin ang bayan ko, mas mahalaga sa akin ang teritoryo ng Pilipinas, mas mahalaga sa akin ang kapwa ko Pilipino. Pasintabi na po, pasensya na kayo. Kailangan ko itong sabihin. Kung may magalit, pasensya na po kayo. Kailangan ko itong sabihin at itong balitang ito, kailangan kong ihatid sa inyo at liwanagin sa inyo, mga kaistorya. Pasensya na kayo. Kilala nyo ang paninindigan ko, dun lang ako sa tama at dun lang ako sa totoo, mga kaistorya, ha? Let China solve its woes. Rudy, yan ang sabi ni Pangulong Duterte, mga kaistorya. Anong sabi? Sana hindi lumitaw yung ads. May ads ito eh. Dito sa ibaba, yan. Emphasizing that the Philippines and China have come a long way in terms of economic and cultural cooperation, former President Rodrigo Duterte expressed his strong opposition to other countries' interference in the Chinese affairs of the government. Dito pa lang binabanggit na yung matinding pagtutol umano ni Pangulong Duterte sa pakikialam ng mga bansa sa problema ng China. Doon sa ginagawa ng gobyerno ng China. Alin ba yung tinutukoy dyan? Dyan pa lang siguro sa first paragraph, alam nyo na. Ito, sabi ni Pangulong Duterte, we will insist that China be left alone to solve their problems. Ha? Hayaan natin umano ang China sa problema nila, wag nating pakialaman. Yun. Okay, sige, mamaya, puntuhan natin. Duterte said in his virtual message during a meeting between officials of the Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan and the International Department of the Central Committee of the Chinese Communist Party or IDCPC on 22 April, adding that he values good relations and goodwill with the Chinese people. So mahalaga sa kanya yung samahan ng mga Pilipino at ng mga Chinese. Kay Pangulong Duterte ito, yung statement niya, mamaya babasahin ko. Ito, the problem of China is China alone. The internal problems will be solved by the Chinese government. The interference and interventions of other countries are not welcome as it will only contribute to a more dangerous path for everybody. Anong sabi sa taas? Puntahan natin yung sabi sa we will insist that China be left alone to solve their problems. Hayaan natin umano ang China na resolbahin nila yung problema nila. Tapos ang sabi dito mga kaistorya, ang problema umano ng China ay problema lang nila. Ang panloob umano na problema uusapin ng gobyerno ng China ay mariresolba nila, malulutas nila sa pamamagitan ng kanilang gobyerno. Ang pakikialam umano at panghihimasok ng ibang bansa ay hindi umano makakatulong. Sa halip umano ay magpapalaki pa sa problema. Maghahatid umano sa isang delikadong landas para sa bawat isa. Teka lang po, dito na nga ako kontra eh. Opo, problema nga ng China yan. Yang sa Taiwan, hindi nga natin problema yan eh. Ang problema ito. Tayo po ang pinakikialaman ng China. Hindi tayo nakikialam sa China. Halinawin natin, puntuhan natin ha. Dito ako talaga magre-react. Ano yung na punto na pinakikialaman natin ng China? Wait lang, sige. Di talaga problema ng Pilipinas ang problema ng China at ng Taiwan. Di natin problema yon.
Ito ang problema natin. Tayo ang pinakikialaman ng China. Hinaharas po ng China. Ang mga Chinese, ang Philippine Coast Guard po natin, kinakamkam po ng China ang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea. Taiwan and Philippines ay pareho na sa West Philippine Sea. Pinakikialaman po tayo ng China. Kinakamkam nila ang teritoryo natin. Binubuli nila tayo. Yun mga kaistorya. Diba? Mariresolba ng China yung problema. Sige, hayaan natin. Problema talaga nila yun. Huwag nila tayong pakialaman. Yun nga hindi nangyayari. Pinakikialaman nga tayo ng China eh. Tapos ito pa. Di rin natin pwedeng sabihin, hindi natin problema, yung problema ng Taiwan. Meron po tayo doong Filipinong OFW, mga kaistorya, nasa 150,000 sa Taiwan. Pag ginera ng China yung Taiwan, problema na yun ng Pilipinas. Bukod pa, alam naman ni Pangulong Duterte, former President Rodrigo Duterte, yung Mutual Defense Treaty. Anti-America kasi si Pangulong Duterte. Sa totoo lang, ito alam nila, mga eksperto sila, matataas ang pinag-aralan at malalawak ang karanasan nila. Alam nila to, kaya nandito ang EDCA, kiwala. Kaya nandito ang Amerika, kiwala. Madadamay tayo sa giyera. Alay ni Amerika si Taiwan, alay ni Amerika si Pilipinas. Pag humingi ng tulong si Amerika sa Pilipinas, sasaklolo tayo, tutulong tayo. Ito pa. Ilang beses ko na ba inulit? Yung EDCA, depensa sa teritoryo natin. For defense, hindi for offense. Para ipagtanggol ang teritoryo natin. Kinakamkam na ng China, sinasakop na ng China. Marami na. Ito pa. Paano ang teritoryo natin? Paano ang teritoryo natin? Pag sinakop ng China, in-invade nila ang Taiwan, sabi ng mga eksperto, may possibility isusunod nila ang Pilipinas. Naitalagay ko na ng maraming beses. Ayaw ko nang ulitin ngayon. Dito na lang tayo sa bansa natin, huwag tayong lumayo. Sasabihin, imposible. Imposibleng sakupin ng Pilipinas, ng China ang Pilipinas. Anong hindi sinasakop? Sinasakop na nga eh. Hindi nakukontento ang China. Doon sa nasakop nilang teritoryo natin sa West Philippines. Ito pa, ipapakita ko sa inyo. Ha? Bigyan ko kayo ng patunay. Balita, ayan. Ha? PCG, over 100 Chinese vessels spotted in West Philippine Sea. Pakatapos ito nung muntik ng banggaan ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard, pagkatapos tayo pang sinisi nila eto. Manila, Philippines. The Philippine Coast Guard has spotted a swarm of more than 100 Chinese vessels, including a warship and Coast Guard ships, during its patrol in the West Philippine Sea from April 18 to 24. Yan ba yung sinasabi nilang walang plano ang China? Sabi ko nga sa inyo, hindi pa kontento ang China. Isipin niyo, swarm. Swarm daw po. Ano bang ibig sabihin ng swarm? Babay, nagkalipungpunan sila. Ipon-ipon, marami. Maraming mga Chinese vessels. Ano yung mga Chinese vessels na yun? Warship daw po ng China at Coast Guard ng China. Mga barkong pandigma at barkong Coast Guard ng China nasa 100 umano. Sa West Philippines. Yan ba yung sinasabi ninyo? Na hindi sinasakop o walang planong sakupin ng China ang Pilipinas? Maniwala kayo, may posibilidad na pag nagtagumpay silang sakupin ang Taiwan o invade ang Taiwan, pag nagtagumpay silang kamkamin lahat ng teritoryo natin sa West Philippines, may posibilidad isusunod nila ang mainland ng Pilipinas. Anong gusto ninyo? Itong pumapabor sa China at kumukontra sa EDCA, gawing probinsya ng China ang Pilipinas? Sumagot kayo. Kahit anong kulay politika pa ninyo, kay DDS ka, kay loyalista ka, kay dilawan ka, kay neutral ka. Sumagot kayo. Payag kayo maging probinsya ng China ang Pilipinas? Payag kayo? Payag kayo na ang Pilipinas ay makasama doon sa One China policy? Yung kasing One China policy, dinideklara nila ang
Taiwan, sakop nila. Ibig sabihin, papayag kayo dun sa One China policy na ang Pilipinas, sakop ng China. Payag kayo ron? Ha? Payag kayo ron? In a statement, the PCG said, BRP Malapascua and BRP Malabrigo counted over 100 militia vessels, a corvette-class naval ship of the People's Liberation Army, and 2 Chinese Coast Guard vessels. Kita niyo. Ngayon talaga sila nakipag-meeting, ha? Ngayon talaga sila nakipag-meeting, ha? Sa China. Tapos sasabihin ni former President Rodrigo Duterte, ni Tatay Diggs, problema ng China, problema nila yun, ha? Huwag tayong makialam, hayaan natin sila sa problema nila. Ang problema umano na panloob ng China ay mariresolba nila sa pamamagitan ng kanilang gobyerno. Hindi dapat pakialaman, hindi dapat panghimasukan ng ibang bansa dahil magpapalala lang umano sa problema. Ito yung sinasabi doon. Sige, hindi naman tayo nakikialam sa kanila eh. Tayo ang pinakikialaman ng China. Na pagkalinaw-linaw naman nun eh. Pagkalinaw-linaw nun. Ha? Tingnan nyo. I welcome this meeting which aims to open new opportunities for collaboration that will benefit Philippine-Chinese relations as a whole. Hindi na nga po kayo ang nakaupo na administrasyon. Hindi na nga po yan trabaho ng PDP laban. Opinion ko lang at palagay ko naman sumasang-ayon din kayo sa opinion ko. Ha? Kasi dito, I thank the IDCPC for holding these dialogues with PDP leaders to find ways to work together towards mutually beneficial endeavors and exchange of political and economic developments between our countries and parties. Kita nyo, ito na nga eh, political and economic developments between our countries. Ano yan? Ano yan? Sabihin natin dun sa economic, lusot, sige, kontribusyon, di sige, tulong, sige, payag. Political dun na. Pag sinabi mo ng political, na-involve ng ibang bansa, foreign policy na po yan. Hello? Trabaho po yan ng kasalukuyang presidente yung foreign policy. Hindi ho yan trabaho ng PDP laban. Hello? Ano kaya yun? Ano kaya yun? Di ba mga kaistorya? O yun nga yung sinasabi ko sa inyo, nakakatawag ng pansin. Tingnan nyo. Kaya ako kanina nagpapasintabi. Nasabi ko, pasensya na kayo, kailangan ko tong sabihin. Kasi ang concern ko, Pilipinas, at saka teritoryo natin, at saka mga kapwa ko Pilipino. Hello, PDP laban. Ano ito? Exchange? Ito. Mutually beneficial endeavors and exchange political and economic developments between our countries. Huwag lang isama yung parte. Sige, lusot kayo dyan. Partido nyo yan eh. Saka partido ng China eh. Hello? Economic and foreign policy na po yan. Kaninong trabaho yan? Kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siya ngayon ang presidente. Sabi nga eh, ang presidente, ang arkitekto ng foreign policy. Wala, di naman na kaya silang nakaupo sa posisyon. Bakit sila makikiano sa ganyang usapin? Diba, mga history, aim to boost China-Philippines economic and cultural ties between both parties, discussed ways to improve cooperation. Yun na nga eh. People-to-people relationship. The PDP laban officials and the Chinese delegations highlighted the friendly relationship between the two countries and the potential for a stronger government-to-government partnership. Yun na nga, ito, ano ba yun? Ito nang potential for a stronger government-to-government partnership. Hello po, hindi po kayo ang gobyerno ngayon. Si PBBM po ang gobyerno ngayon. Ano kaya yun? We recognize the Chinese, ano po ito statement ito ni Tatay Diggs. We recognize the Chinese people that become an important partner in our efforts to ensure the peace and prosperity of the region for months that we share in culture and history remain enduring as we face the uncertainty we face today. Regional security, regional peace and security. Di ho ba't yan ang nakalagay doon sa Mutual Defense Treaty ngayon? O doon sa sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas. Plus, doon pa sa 2+2 ministerial dialogue po ng Secretary of Defense ng Pilipinas at ng Amerika nandun sa kanilang joint statement.
Ako, ewan ko lang ha, basta ako po, nagdududa ako sa meeting nila ito. Hindi naman siya, normal reaction naman siguro ito, no? Tsaka opinion. Oh, di ako naniniwala. Pasintabi na po, di ako naniniwala. Economic, political, trabaho po yan ng kasalukuyang administrasyon. Hindi po yung trabaho ng PDP laban. Wala na po kayo sa posisyon ngayon. Hindi na kayo ang administrasyon ngayon. Hindi ako against kay Tatay Digsa, hindi ako anti-Duterte, alam niyo naman eh. Kaya lang, sabi ko nga kasi kapag mali, huwag nang pangatwiranan. Para sa akin, mali. Mali talaga para sa akin. Di ba, mga kaistorya? Oh. Ewan ko, hindi ako sumasang-ayon talaga dito sa sinasabi po dito ni Tatay Diggs. Para sa akin, sablay po talaga. Sablay po talaga. Government to government pa raw, binanggit. Hindi na silang gobyerno ngayon. Hindi na silang nakaupo sa posisyon eh. Anong reason? Anong reason? Bakit? Ngayon pa talaga kayo makikipag-meeting? Ito po oh. Ito po oh. Tayo pa po ang sinisi ng China. Tapos nakangiti pa tayo sa China. Di man lang tayo mag-demand sa kanila, mag-apologize man lang sana sila. Ha? Tapos meron pang ganito statement si Tatay Diggs. Tapos ito pa 100 vessels daw. Militia vessels, Chinese Coast Guard, warship ng China. Yan ang gusto natin mga kaistorya. Ito pa, yung sinasabi ko sa inyo na pinangako ko sa inyo. Alam nyo ba, talagang itong si China, may may pagkatuso talaga ito si China eh. Ayun, yung nakipag-meeting sila sa mga Chinese, mga tuso yung mga yan eh. Ito palagay ko, alam to ni Tatay Diggs siguro. Hindi naman ako sure, palagay ko lang ha. Kasi si Tatay Diggs, palagay ko mahilig din magbasa. Palagay ko lang naman at bukod pa abogado at malawak ang karanasan. Palagay ko, yung sa 9-dash line ni China, alam siyempre yan nila Tatay Diggs. Alam siyempre yan ng PDP laban. Siyempre alam yan ni Senator Robin Padilla. Yun yung pinagpipilitan ng base daw sa history, sabi ng China. Teka lang ito ngayon. Kasi kung hindi ako nagkamali, itong 9-dash line, umiral ito 1940s. Ha? Sinaliksik ko na yan eh. At teka lang, 940s ba mo, China ha? Meron kaming mas matandang mapa. Ha? Mas sinauna pa kaysa sa 9-dash line ninyo. 1734 pa. 1734 pa, one historiador. Opo, yun po yung ancient map ng Pilipinas. Alam kaya nila to? Yung ancient map na yun ang magpapatunay na ang Scarborough Shoal ay hindi kabilang sa 9-dash line na ipinangangalandakan ng China. Sa halip, malinaw na malinaw, 1734 pa lang ang Scarborough Shoal. Sakop na ng Pilipinas. Panahon pa po yan ng kolonyalismo ng Kastila o ng Spain dito sa Pilipinas. Scarborough Shoal and the Spratlys in ancient maps. Eto, sabi dito, Business World. Mamaya ipapakita ko sa inyong original na kopya ng mapa. Ito, ayan original na kopya ba o digitized? Ayan. Hindi pa ito ha, mamaya ipapakita ko sa inyo. By it, ang dito si Tony Carpio. Ito yung maganda si sinabi ni Antonio Carpio. Buy it na. Tony Carpio said to his friend Mel Villardo, it was an old map that Tony encouraged Mel to buy. Ang tinutukoy dito, yung mapa, yung sinaunang mapa ng Pilipinas. Alin ba yun? Yung sinaunang mapa na yun, ito po yun Carta Hydrographica y Chronographica de las Islas Filipinas. Yan po yung pangalan ng mapa, sinaunang mapa po ng Pilipinas. Tandaan nyo ha, mga kaistorya, ulitin natin. Carta Hydrographica y Chronographica de las Islas Filipinas. Ang tatalas ng more commonly known as Murillo Velarde 1734 map. Mas kilala sa tawag ng Murillo Velarde 1734 map. Anong sabi? The oldest known map in the Philippine history. It was November 2014. Sotheby's has
had announced an auction of some 80 heirlooms of the Duke of Northumberland, Ralph George Algernon, which included the rare map. Totoo pala. Totoo pala. Retired Supreme Court Associate Justice Antonio Tony Carpio, whose personal advocacy was, and still is, the protection and preservation of Philippine territorial and maritime sovereignty, yung kagandahan sa kanya. So na-appreciate ko to when it comes to Carpio, ha? Specifically in the West Philippines, immediately saw the value of the Murillo-Velarde map. Siya yung kumbaga siya yung nakakuha ng timbre tungkol sa Murillo-Velarde map na ito to counter the adverse claims of China on the Philippine territory. Ito yung pangkontra natin sa 9-dash line na kiniklaim ng China. Ha? Ito po yun. Local public and private museums declined to take part in the Sotheby's bid. The National Museum was interested. Gustong bilhin ng National Museum. Ang problema, wala pong sapat na pera. Ang National Museum para bilhin yung mapa. Wala. Ngayon, Velarde recalled to media in June 2014, the National Museum had a limit of 5 million to buy rare items. Mel Velarde paid 170,500 euros ba yan? Ano ba yung sign na yan? Pasensya na po kayo. Approximately 12 million pesos. Yun pala, yung total yun na lang. 12 million pesos daw ang halaga ng mapa. Ang budget lang ng National Museum, yung limit nila, 5 million lang, so kulang. So anong ginawa? Mga kaistorya, binili ni Mel Velarde. Binili niya for the Murillo-Velarde map, not for the name, he says, for he cannot trace his lineage to the Jesuit priest, Father Pedro Murillo Velarde. Yung Murillo Velarde pala na binabanggit, yung hiswitang pari, na siyang gumuhit noong mapa na yon, who conceptualized and designed the map under orders from King Philip of Spain. So legit nga. Yung king, yung hari po mga kaistorya ng Spain noon, nung sakop pa nila ang Pilipinas, ang nagbigay po ng utos, mga kaistorya, na mag-conceptualize ng mapa ng Pilipinas. Filipinos Francisco Suarez and Nicolas de la Cruz Bagay did the artwork and engraving respectively. There are less 50 extant copies of the map. Some are mounted on a cloth backing measuring 112 by 120 cm, mahigit 1 metro. Yung isang dipa nyo, mga kaistorya, mula sa dulo ng daliri nyo, pag binukan nyo, ang palad, ang braso nyo, pag binukan yung ganon, yung hanggang sa tapat ng siko ninyo, dito, lalampas ka ng mga 10 cm dyan, tapos hanggang sa dulo ng daliri nyo, ibukan nyo, yan yung 1 metro yun, 100 cm yun. So, kulang-kulang 1 dipa ang nito, sukat nitong mapa na to. The map itself measures 108 by 71 cm and is on a scale approximating 1:1,400,000. The National Library of Congress of the USA, which owns one of the original copies, described the Carta maps. Meron din kopya ang Amerika. Alam kaya nila ito, mas matanda pa po ito sa claim ng China na 9-dash line at lehitimo dahil ang nag-utos mismo, mga kaistorya, hari ng Spain. Asan ba yun? Ito yun eh. A hydrographical and chronographical chart of the Philippine island. Meron pa kasi ditong binanggit. Asan ba yun? Binanggit dito. Asan ba yun? Ito ang sabi dito, mga kaistorya, this oldest Philippine map of Las Islas Filipinas is the official Spanish government map. Official daw po. Spanish government map showing Philippine territory during the Spanish regime. It shows Panacot. So yung Panacot, yun yung Scarborough Shoal. And Los Bajos de Paragua, yun yung Spratly. Ito tandaan nyo. Kasi makikita talaga ito dun sa mapa. Ipapakita ko sa inyo. Los Bajos de Paragua, yun daw po yung Spratly. Los Bajos de Paragua, palakihin ka para makita ninyo. Ayan o. Los Bajos de Paragua, yan daw ho yung Spratly. Malinaw daw yung makikita doon sa mapa. Asan ba yun? Ipakita ko na nga sa inyo kasi nakakahiya. Los Bajos de Paragua. Palakihin ko yung mapa. Asan ba yun? View in large image. Bakit naman ayaw? Asan na yun? Andali ho ha.
Sandali lang para pakita ko sa inyo. Saan na ba ako napunta? Ayun. View and large image. Ayun. Pakita ko sa inyo. Los Bajos de Paragua. Asa na ba yun? Nasa may Palawan siya eh. Ito po. Ito yung Los Bajos de Paragua. Ayan o. Kung makikita nyo ito. Nakita nyo ba? Nabasa nyo mga kaistorya? Ayan o. Los Bajos de Paragua. May parang 3 isla dyan na nakalagay. Yan yung Spratly na tinutukoy. So malinaw na malinaw sa sinaunang mapa na ng Pilipinas, pag-aari natin ang Spratly. Pero doon po sa 9-dash line ng China, sakop nila yan. Yung Spratly, yung Los Bajos de Paragua. Oh, yung 9-dash line ng China, umiral 1940s. Samantalang ito, ancient map na ito, itong Bilarde map na ito mga kaistorya, 1734 pa lang meron na to. So malinaw na malinaw. Nang Spratly o ang Los Bajos de Paragua, pag-aari ng Pilipinas, hindi ho sakop ng China. Kita nyo, mga kaistorya. Kita nyo. Alam kaya nila to? Silang mga pumapabor sa China. Alam kaya nila to? Mas matanda pa to kay Rizal. 1861 yata si Rizal, si Jose Rizal ipinanganak eh. Ito 1734 eh. Matagal pa bago isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Matagal pa. Kita nyo. Salamat po kaistorya na Laura Laboriante. Higit sa lahat, mas nagpapasalamat po ako sa inyong panonood at pagsuporta. Salamat po. Kita nyo. Oh, saan kayo papabor? Ha? Anong gusto nyo? Kasi ang lalambot nyo sa China eh. Binubuli na ng China ang ating Philippine Coast Guard. Kinakamkam na nila teritoryo natin eh. Di naman tayo nakikialam sa China. Kaya nga ako tumututol dun sa statement ni PRRD. Di naman tayo doon nakikialam eh. Tayo ang pinakikialaman ng China. Di ba? Linaw-linaw nun. Tapos sasabihin, ganito, ganyan. Naku, para sa akin talaga, sablay. Tapos government to government umano, economic umano, and political, yung purpose ng pakikipag-meeting. Kahit pa sabihin partido sa partido yung meeting eh. Yung government to government na sinasabi, political and economic, trabaho yan, ang kasalukuyang administrasyon. Hello, PDP laban, former President Rodrigo Duterte, hindi na kayo ang nasa posisyon ngayon. Di ba? Di na silang nasa posisyon ngayon. So hindi reasonable yung statement ni Tatay Diggs. Pasensya na po. Para sa akin, ang mali ay mali. Pasensya na po. Hindi porket sinusuportahan natin ng isang tao, i-ignore na lang natin. Hindi. Kailangan malaman ng mga Pilipino kung ano yung totoong nangyayari. Kailangan malaman ng mga Pilipino yung totoong balita. Nagpapakatotoo lang ako sa inyo, mga kaistorya. Ayaw kong bulahin kayo. Pasintabi na po kung may magagalit talaga, mga kaistorya. Pasintabi na po. Kaysa mang-ayon yung mga nagagalit o hindi, sablay po talaga kung ang pag-uusapan gaya ng statement na mga sinabi ni PRRD, yung mga terminologies doon, economic, political, government to government, di po trabaho na ninyo yan. Wala na po kayo sa posisyon ngayon. Hindi na kayo ang presidente. Trabaho na po yan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. So wala pong reason sa inyo para po yung ganyan ipag-meeting ninyo sa mga Chinese. Opinyon ko lang, pero palagay ko sasang-ayon kayo, mga kaistorya. Di ba? Di ba? Bakit sila makikipag-meeting sa mga Chinese? Bakit? Di natin pinakikialaman ang China, di natin pinakikialaman ang Taiwan. Tayo ang pinakikialaman ng China. Ngayon
kontra kayo sa EDCA? Kasi anti-America kayo? Ayaw nyo sa EDCA, ayaw nyo sa Amerika, ano? Pag umalis dito ang EDCA, pag umalis ang mga Amerika, ano? Anong mangyayari? Kaya nyo ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas? Hindi naman. Unang-una na, wala kayong kakayahan. Pangalawa, wala na kayo sa posisyon. Paano nyo ipagtatanggol ang teritoryo ng Pilipinas? Kahit sila, noong silang nasa posisyon, aminado sila na walang kakayahan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili ng Pilipinas laban sa Chinese. Kahit sila, aminado sila noon. Tapos ngayon, nandito ang EDCA. Mali daw ang statement ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. for defense. Ang EDCA, hindi for offense. Hindi dahil sa pakikialam. Huwag na ninyong questionin. Kung pumayag man ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa EDCA, sa presensya ng Amerika, ito lang ha, puntuhan ko ulit. Nung si PRRD po, former President Rodrigo Duterte ang nasa posisyon, pwede naman nilang i-terminate ang VFA. Kasi ang VFA, isa din sa basihan po ng EDCA Pwede naman nila, bakit hindi? Bakit di nila terminate? Yun lang Di ba? Nagigets nyo, mga kaistorya, yung punto natin? Malinaw na malinaw. Hindi na po ninyo trabaho. Yan, sila Tatay Diggs, PDP Laban, hindi na po ninyo trabaho yung economic, political, and government to government na binabanggit po ninyo. Wala na po kayo sa posisyon. Kaya para sa akin, sablay sila dyan. Kahit pa sabihin nilang partido sa partido, ang pulong nila, ang meeting nila, ito pa ang nakakatawag ng pansin sa akin doon, yung ka-meeting nila, ruling party ng China, yun yung ngayon nakaupo sa gobyerno ng China. O di ba? Tapos ito, ang dami-dami ngayong ginagawang kabulastugan ng China sa teritoryo natin at sa Philippine Coast Guard. Tayo pa sinisisi, sila nga yung nambabraso, sila yung nambubuli. Tapos ito, may swarm pa ng Chinese vessels na kinabibilangan ng Chinese militia vessels, Chinese Coast Guard at warship ng China. 100 daw Over 100, mahigit 100. Mahigit 100 dumaro. Yan yung ginagawa nila sa atin. Tapos dahil dun sa partnership ng Pilipinas at ng China, ignore na lang natin yung pangkakamkam nila sa teritoryo natin. Ignore na lang natin yung pambubuli nila sa Philippine Coast Guard at sa mga mangingisda. Ignore na lang natin. Ganun na lang. Diba? Yun nga yung sabi ko May pagkakataon sila nung silang nasa posisyon. Bakit din nila tinerminate yung VFA? Iyan ngayon yung basihan ng EDCA plus yung Mutual Defense Treaty. Hindi rin nila makontra yung EDCA. Hindi rin nila yung EDCA kasi pwede silang mag-file ng kaso sa Korte Suprema Pwede. Kahit pa niya sa Senate, gawa kayo ng resolution, paalisin niyo yung EDCA. Paano niyo questionin yung EDCA? Ang linaw-linaw ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika, anong nakalagay doon? For regional peace and security. So anong mali doon? Di ba, mga kaistorya? Hello? Di na po ninyo trabaho. Wala na po kayo sa posisyon. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. po ang nasa posisyon ngayon. Hello? Di pa po natin nakakalimutan yung sinabi nila, weak leader, si PBBM. Na nagda-drugs. Tapos ngayon meron na naman ito. Hindi tayo nagtanim ng sama ng loob sa kanya kasi naiintindihan natin si Tatay Diggs. Minsan talaga pabigla-bigla magsalita. Pero sana naman, sabi nga lumugar kung saan dapat lumugar. Hayaan nyo na po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawin niya ang trabaho niya. Hindi naman pinapahamak ng Pangulo ang Pilipinas Ginagawa ng Pangulo kung anong makabubuti sa bansa. Ito lang Ito lang, sa panahon po ni Tatay Diggs, tuloy-tuloy po ang pangkakamkam ng China dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. Ngayon, anong paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Di siya papayag na kahit 1 pulgada man lamang ng teritoryo natin sa West Philippine Sea ay maagaw pa ng China.
Di ba? Kaya nga nakapag-build up dyan ang ano eh. Kasi, anong ginawa? Hindi lang naman si Tatay Dig siguro. Pati na, mga nagpabaya, mulat-mula pa nang mawala si Pangulong Marcos Sr. Kasi unfair din naman na isisisi mo totally kay Tatay Diggs yun. Eh, siyempre, mga dilawan ang naunang nagkamali dyan eh. Kaya lang, ang question dyan, anong ginawa? Nung panahon ng administrasyon niya, sa teritoryo natin, oo. Mayroong foreign policy, ang problema, foreign policy kasi pro-China. Di ba? Ha? Yun ang opinion lang ha, mga kaistorya. Oo. Ano aantayin nyo? Gusto nyo ba mga kaistorya? Palisin EDCA? Palisin mga Amerikano? Gusto nyo maging probinsya tayo ng China? Mapapadali po ang pag-invade ng China sa Taiwan. Mapapadali po ang tuluyang pagkamkam ng China sa mga teritoryo natin pag pinalayas natin ang EDCA. Sa totoo lang, wag tayong magbulahan. Uy, hindi nga, kahit nga si Pangulong Duterte, kikita niyo yung respeto ko sa kanya, Pangulo pa rin ang address ko sa kanya. Kahit nga si Pangulong Duterte, aminado siya eh. Walang kakayahan ang Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nating teritoryo laban sa China eh. Oo. Di ba? Hindi ako anti-Duterte, alam niyo yan. Pero ang mali ay mali. Hindi katwiran na porque sinusuportahan mo at iniidolo mong isang tao, i-ignore mo na lang yung nakikita mong mali sa kanya. Hindi ganun. Lalo influencer tayo eh. Di ba? Mga kaistorya? Ngayon yung natanda yung mga termino. Political, economic, cultural, government to government. Sige, sa cultural, lusot. Pero sa political, economic, government to government, hello, di na po kayong nasa administrasyon. Di nyo po trabaho yan. Trabaho po yan, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Di ba? Linaw-linaw nun eh. Tapos kasama Senator Robin Padilla. Pareho naman tayong Bicolano. Baka naman po pwedeng kwentuhan nyo kami. Kung ano po ang inyong dyan. Narinig po ninyo at nakita sa pinagmitingan. Aba kami naman pong mga Pilipino, may karapatan po kaming malaman. Di ba? Gaya ng sinabi ko nga alam din naman siguro nila yan eh. Dun sa Article 19 ng Universal Declaration of Human Rights, ano yun? Freedom of opinion and expression. Anong nakapaloob doon? Sa freedom of opinion and expression, bawat isa niya sa atin may karapatan tayong magsaliksik ng mga impormasyon, tumanggap ng mga impormasyon, magbahagi ng mga impormasyon. Uy, may karapatan pala kaming makabahagi at magsaliksik ng mga impormasyon. Senator Robin Padilla, ano po yung napag-usapan po ninyo? Baka naman po pwedeng kwentuhan ninyo kami. Di ba, mga kaistorya? Hello? Yun pa eh. Sa bagay, may katwiran. Kung member siya ng PDP laban. Pero dapat sana, nag-iingat pa rin siya kasi kasalukuyan siyang senador eh. Mayroong hindi maiiwasan ang mga Pilipino mag-isip ng di maganda sa pakikipag-meeting nila na yan sa mga Chinese eh. Lalo na nga't may mga balita nangyari na po, di ba? Sa ibang bansa, tinalakay nga natin yan eh. Di ba mga istorya, hello po, hinay lang po tayo. Wala na po kayo sa posisyon. Hayaan nyo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na siya ang magpalakad at magpatakbo sa bansang Pilipinas. Hindi nila trabaho yan. Labas sila dyan eh. Foreign policy, political, ekonomiya, government to government, labas kayo dyan, trabaho ng Pangulo yan. Hindi nyo trabaho yan, wala na kayo sa posisyon. Sa totoo lang. Alam nyo rin yan mga kaistorya, di ba? Pakishare po, pakilike, mga kaistorya. Ako lang inadidismaya talaga ako. Bakit? Masama ba magpahayag ka ng opinion? Masama bang mag-react ka? Di ba? Mga kaistorya? Pag may nakita kang mali, pansinin mo, hindi pwedeng ignore mo lang. Di ba? Hindi porket iniidolo mong isang tao eh. Kung may mali na pala, haya mo lang? Hindi dapat ganun. Para sa akin, mali talaga ito. Okay na sana eh, kasi sabi nila, partido sa partido eh. Yung counterpart nila ang ka-meeting nila eh.
Pero pag sinabing partido sa partido, ang problema ngayon, yung counterpart po nila, ruling party ngayon sa China, hawak nila ngayon ang gobyerno ng China. O sige, palagay natin, lusot, sige. Ito ngayon. O yung sinabi nyo, government to government, political. Foreign policy na yan. Di na ninyo trabaho yan. Trabaho yan ang kasalukuyang presidente. Ekonomiya, di na rin ninyo trabaho yan. Trabaho din yan ng presidente. Diba? O atin na naman nga si PBB sa ASEAN ba? Nagaganapin sa Indonesia kung di ako nagkakamali. Oo. Diba mga istorya, ano kaya yun? Ano kaya yun? Hello po. Diba? Ang nililinaw ko lang sa inyo kasi kung hindi pupuntuhan ng isang influencer na gaya ko, di nyo mapapansin. Diba mga kastorya? Di nyo mapapansin kung hindi pupuntuhan eh. Akala nyo, karaniwang balita lang. Yun pala eh, ano na, kakaiba na. Di ba? Dali lang, may ipapakita ko sa inyo. Sana suportahan nyo po yung aking backup channel. Ito po. Pakisuportahan po mga kaistorya kasi alam nyo naman. Ayan o. Si Tatay Diggs po, nung naupo si Cory Aquino, nung naupo si Cory Aquino na presidente, asan ba yun? Yung nagtanong si kaistorya. Appointee po siya, totoo po. Appointee siya ni Cory Aquino noon. Vice Mayor ba o Mayor ng Davao? Opo, naging appointee siya ni Cory Aquino. Opo, totoo yan, kaistorya. Totoo yan. Back then, totoo po yan. Na naging appointee nga siya ni Cory Aquino. Pero hindi ko yung tinitingnan kasi ang tinitingnan ko sana yung nagawa niya para sa bansa. Kaya lang ngayon kasi medyo kakaiba yata ang galawan nila. Ako naalarma. Kasi may kakaiba nga. Wala na sila sa posisyon eh. Hindi na nila trabaho yun eh. Bakit sila makikipag-meeting ngayon sa mga Chinese? Ngayon pa talaga sila nakipag-meeting. Ngayon pa talaga na very sensational ang issue. Ngayon pa talaga na tayo binubuli ng China. Ngayon pa talaga na kinakamkam ng China ang teritoryo natin. Ngayon pa talaga na nandito ang EDCA. Di ba? Pakisuportahan po ang Kaistorya TV at saka po ito si Sir Pau. Yung mga link po niya ng Kaistorya TV at saka nito ni Sir Pau, nakapind po sa comment section ng nakaraan kong live stream. Ipipin ko rin sa comment section po nitong live stream ko ngayon. Pasensya na po, di na ako magsha-shoutout masyado. In general na lang. Diyan sa Amerika, sinaka-istorya na Laura Laboriante at kaistorya Dineda Inting. Sa Canada, sinaka-istorya na Caroline Pila. Sa Japan, di ko na isa-isahin. Ang dami. Sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, sa Middle East, sa Europe. Di ko na isa-isahin kung alin pang mga bansa sa Europe. Sa Australia, shout out po sa inyong lahat. At salamat po lagi mga kaistorya sa pagsuporta po ninyo sa inyong lingkod. Ang inyong kaistorya na si Juan Historiador. Doon lang tayo sa tama. Wag tayo sa mali. Lumugar tayo kung saan dapat tayo lumugar. Pasintabi na po, hindi naman ho siguro masama na magpahayag ng opinion at reaksyon at saloobin. Pasensya na. Kung sakaling mayroon man na hindi magustuhan yung live stream ko ngayon at yung mga sinasabi ko ngayon. Pero yung punto ni Juan Historiador, palagay ko naiintindihan nyo rin. Na yung government to government na binabanggit ni PRRD plus yung political and economic, hindi po nila trabaho yan dahil wala na sila sa posisyon. Sana ipaubayan nila yan ng tuluyan kay PBBM. Ibinoto po ng 31 million Filipinos si PBBM. Hindi ibinoto ng PDP laban. Mamamayang Pilipino ang naggupo kay PBBM sa Malacanang. Kaya sana hayaan nila na magtrabaho ang Pangulo kung ano ang nararapat trabahuin ng Pangulo. Di ba? Mga kaistorya, hindi ako sang-ayon sa ginawa nilang to. Pasensya na po, pasintabi na po. Ito ang aking saloobin, opinion, at komentaryo. Pasensya na po kayo. Kasi bilang isang tao at bilang isang Pilipino na naninindigan sa tama at totoo, itong reaction kong ito at opinion kong ito sa content ko na ito mga kaistorya, ito yung aking opinion paninindigan na basing sa paniniwala ko na kung ano ang tama at totoo.
Ha? Mga kaistorya ha. Pasensya na po. Ano ba to? Saan ba yun? Dandali. Ayo, may nag-aaway sa comment section. Hinay lang. Hindi naman masamang magpahayag ng opinion, pero hanggang sa tama lang po tayo. Hanggang dito lang. Paki-share po. Paki-like. Dismayado ako sa statement na yan ni PRRD. Pasensya na po kayo. Ito po ang aking reaksyon, opinion at komentaryo. Pasensya na po talaga. Ako humihingi sa inyo ng pasensya. Bakit? Kaya kung sakaling may alam niyo, hindi naman po ako antay Duterte. Basta ako, hindi kasi ako nagkukonsinti ng mali. Totoo yan. Sa mga anak ko, sa asawa ko, sa kapatid ko, sa magulang ko, basta mali. Ang mali ay mali. Hindi ko po kinukonsinti. Lagi ko po yung sinasabi. Hanggang dito na lang. Shoutout po. Salamat kay Kaistorya na si Kaistorya na ayan. Hindi ko na kayo isa-isahin. Pasensya na kayo mga Kaistorya ha. Maingay na. May nagpapatugtog na. Baka makapiright ako. Naka-live stream pa ako sa Facebook ngayon. Hanggang dito lang mga Kaistorya. Baka mag-live stream pa ako mamaya kung hindi maingay. Kasi po, sinolusyonan na ni PBBM in an instant yung problema po sa power outages po, yung mga brownout sa Occidental Mindoro. May nagre-react pa yung Ormico daw sa Orient. Totoo naman sa Oriental Mindoro yung Ormico, Omeco sa Occidental Mindoro. Akala nila wala akong kinalaman yung Ormico sa brownout sa Occidental Mindoro. Hindi po. Kasali po sa usapan yung Ormico. Tatalakayin ko mamaya kung may pagkakataon pa ako at kung hindi pa maingay masyado dito sa amin. Mag-live stream po ulit ako mamaya. Abangan nyo lang mga Kaistorya just in case. Kung hindi, bukas na. Pero kung may pagkakataon mamaya, mag-live stream ako mamaya. Salamat po sa inyong lahat mga Kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo mga Kaistorya. Paki-share po at paki-like. Hanggang dito na lamang po, pagpalain po tayong lahat.